Magandang araw po sa inyong lahat. So sa araw na ito, pagkaaralan po natin ay pinamagatan po siyang tamang pagkain. Ang sabi po ng mga mag-aaral, average adult, they make a 35,000 conscious decision every day. 35,000 conscious decision every day. So, gumagawa sila ng mga decision sa buhay nila 35,000 times a day. Na ibig sabihin, meron po tayong 35,000 opportunity every single day para gumawa ng tama. So, isa na po riyan ay yung pagpili ng tamang pagkain para sa ating kalusugan. Of course, we are not talking only about physical realm dito, kundi sa spiritual realm. Kung tama ang pagkain mo rin sa iyong spirituality at tama ang pinapasok mo sa iyong kaisipan, puso, lalago at magiging healthy yung spirituality mo. So, we should develop a good appetite. O magkaroon tayo ng mga tamang pagpili sa ating kinakain, lalong-lalo na sa ating spiritual life. So, ang una ko pong puntos ay sa patanong ko po sila ginawa. Number 1 point, anong pagkain ang pinapakain mo sa iyong isip? Ano ang nilalagay natin sa ating mga isip? Kaya nga, importante po kung ano yung mga pinunood natin o panoorin natin o mga pinakikinggan natin. Ang sabi ng salita ng Diyos, sa verse 1 ng chapter 1 ng Psalm, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Yun po yung unang parte. So, ano ang pinapakain mo sa isip mo? O ano ang pinipili mong kainin? If we feed our mind o pinapakain mo ang iyong isip sa mga panoorin na bastos o pinakikinggan ng mga malalaswang mga salita, mga bastos, mga karumal-dumal, guess what? Yun ang pinapakain sa isip mo, yun ang lalabas sa pamumuhay mo. Kasi po, ang salita ipapasok sa isip po natin. When we meditate it, it become our truth and ito'y naninirahan sa puso natin at nagiging buhay po natin ito. When the things that we are hearing o napapanood hindi po nakakatulong sa ating pagmamature or pag-improve ng paglilingkod natin sa Diyos, we can eliminate those things sa buhay po natin. Amen. Kung hindi, makokorrupt po yung isip po natin. Para ba tayong kumain ng matatabang pagkain na araw-araw, at mga hamburger, prito, lahat, unhealthy food, it will corrupt your body. It's true as well sa ating spiritual life. Kung mga bagay na hindi magaganda ang pinakikinggan, ang pinanonood, hindi po yan makakatulong sa ating spiritual maturity, kundi makokorrupt ang isip po natin. Tandaan niyo po, napakadaling gumawa ng kasalanan kapag ang kasalanan ay nasa isip na natin. Kapag corrupt na yung isip po natin. Kaya nga, importante makapag-develop po tayo ng tamang pagkain or tamang appetite sa ating mga buhay, physical, and then, lalong-lalo na sa ating spiritual life. Next po na gusto ko pong puntos na ibigay na patanong, sino yung mga tagapagluto mo sa buhay? Usually, maaaring marunong kang magluto, pero masarap pa rin kumakain sa luto ng iba paminsan-minsan o lalong-lalo na kapag pumupunta tayo sa mga favorite nating fast food or restaurant, kasi nagluluto sila ng kakaiba na hindi natin nailuluto. So, importante rin sa buhay po natin na may ibang nagpapakain po sa atin. Kaya po importante ang mga magulang natin, mga kaibigan natin, mga pastor po natin, mga leader po natin, kasi sila other sa iyong sarili ang nagpapakain sa iyo, spiritually speaking. So, ang magandang tanong po dito, who is feeding you? Kasi you have to be fed. Kailangan kang kumain din ng ibang putahe. Kasi hindi natin alam ang lahat, spiritually speaking. Kung gusto mong ma-enjoy ang iyong maturity, maging mabilis ang iyong lakad, o maging competent ka sa iyong buhay Kristiyano, kailangan marami kang tagapagluto sa buhay mo o marami kang taong pinagsasalita sa buhay mo. Amen. Kasi importante rin po kung sinong sinasamahan natin sa lakarin po natin sa buhay. Ang sabi ng salita ng Diyos, verse 1 pa rin, ikalawang parte, hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Dalawang uri ng kasama na hindi po natin dapat pakisamaan. Yung mga taong kumukutya or scoffer na tinatawag. Ito po yung mga taong they make fun of God. They make fun of good things. Pinagtatawanan, ginagawa nilang joke, katatawanan ang mabubuting bagay. Kaya nga po makakarinig po tayo sa ating pagiging born again. Born again ka na. Mabait ka na. Hindi ka na nagkakasala.
Ito yung mga taong hindi binibigyan ng halaga ang mga spiritual matter. And then yung pangalawa, nakikisangkot sa gawaing masama. Yung original na wika po dito, yung talagang tumatayo ka, nakasama nila, or nakikisangkot ka talaga, gumagawa kang kamukha nila. So sabi ng Panginoon, kung hindi ka gumagawa noon, mapalad ka. Pero kung gumagawa noon, gumagawa ka ng ginagawa ng gawaing masama, then nasa sayo ang sumpa. So, we should choose the right people we walk with sa ating buhay Kristiyano. Kaya nga, kailangan din natin pinipili yung mga taong magsasalita sa ating mga buhay. Amen. Tandaan po natin, meron po kaming isang kaibigan ni Pastora na kinakounsel ni Pastora at naikwento niya sa akin, lagi daw niyang kinakausap itong girl na to, kinakausap niya lagi yung kaibigan niya. So dahil palagi silang nag-uusap at pareho silang may asawa, na in love po sila sa kausap nila. Totoo naman po, you will always fall in love sa lagi mong kausap. Yan po yung tendency kasi nagkakaroon ng emotional connectivity. Na naglalaro po yung emotion doon. Kaya kung lagi mong kausap ang isang tao, mabilis po na ma-fall in love ka. So, ngayon, ang tanong po natin, kung lagi mong kausap si Lord, mapafall in love ka kay Lord. Pero ang laging pinakikinggan mo yung mga bastos, mga walang kwentang panoorin, mapafall in love ka doon. So guess what? Ano yung magiging buhay mo? Hindi po magiging maganda. So whether it is in our mind, action, or identity, the more we feed on sin, the more we get appetite for it. Kapag ang ating kaisipan ay pinapakain natin mga bagay na hindi maganda, nagugutom tayo sa mga bagay na yun kasi sinasanay mo. Kaya nga po importante kung sino yung mga taong kinakausap po natin. Ano po yung tamang appetites na dapat nating kainin? Iisa lang po, yung salita ng Diyos. Gawin natin pangunahing pagkain spiritual po natin. Ang sabi ng salita ng Diyos sa verse 2 and 3 ng chapter 1, sa halip kasiyahan ay sumunod sa kautusan ni Yahweh. Kasiyahan ay sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Katulad ni punong kahoy sa tabi ng batisan, laging sariwa ang dahon, namumunga sa takdang panahon, anumang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Kung gusto natin mapagpala ang buhay natin, spiritual, let's eat the right food, which is the Word of God, and it may come sa preaching, it may come sa pagbabasa ng salita ng Diyos directly, it may come sa anak mo, it may come sa asawa mo, sa mga kaibigan mo. Just be sensitive and eat the right food. God bless you all po.